Sa panahon na ito ng pandemya, napakarami na nating dalahin sa buhay. Napakarami na nating paghihirap. Napakarami na nating suliranin. Napakarami na natin ng krus sa buhay. Pero kapag tiningnan natin ang Panginoong Hesus Nazareno, tila ba gumagaan ang lahat? Tila baga dumadali ang buhay sapagkat alam nating hindi tayo nag-iisa sa pagpapasan ng ating krus. Ayon po kay Aristotle at kay Santo Tomas de Aquino, ang tao raw po, tayo raw po, isa sa mga biyaya ng pagiging tao ay yung kakayanang mag-isip. Hindi natin ito makikita sa mga halaman. Hindi natin ito makikita sa kung ano-ano man. Hindi natin ito makikita sa mga hayop. Ang pag-iisip ay natural na regalo ng Diyos sa atin na tanging tao lang ang makagagawa. Pero mga kapatid, alam naman natin na hindi lahat ng nag-iisip ay matalino. Pero tandaan din natin, hindi lahat ng matalino ay marunong. You heard me right. Magkaiba ang matalino sa marunong. Sa English po, kapag sinabi nating katalinuhan, it is intelligence. Kapag sinabi nating karunungan, it is wisdom. Pag sinabing intelligence, it's only head level. Kung ano yung alam mo. Pag sinabi nating karunungan, it involves the entire personhood, yung buong pagkatao. Ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa na bilang mga Kristiyano, tayo'y hinahamon na maging marunong, hindi lamang basta matatalino, marunong na sumusunod sa Diyos. At ang karunungan ay hindi kayang ibigay sa atin ng mga tao, ng mundo, sapagkat ang karunungan ay biyaya ng Espiritu Santo sa atin. Nung tayo po ay kinumpilan, tayo ay tumanggap ng 7 kaloob ng Espiritu Santo. At ang isa dito ay ang karunungan o wisdom. Wisdom is God-given grace, God-given gift. At anong klaseng karunungan ba ito? Sapagkat ang katalinuhan, limitado. Ang karunungan, pangwalang hanggan. Ang katalinuhan, maaaring masukat ng numero. Kaya po may IQ test. Pero ang karunungan ay hindi kayang sukatin ng numero. Sapagkat una sa lahat, ang karunungan ay nasa kalooban ng tao. Sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi nakabase sa panlabas na anyo o panlabas na katangian ng tao. Ito'y matatagpuan lamang sa kalooban, sa pagkatao mismo. Sabi po sa unang pagbasa, higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging pinakamahal na alahas ng kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Anong klaseng karunungan ba ito? And allow me to quote the Catechism of the Catholic Church when it comes to the definition of what wisdom is. Ang sabi dito, through the gift of wisdom, we see God at work in our lives and in the world. For the wise person, the wonders of nature, historical events, the ups and downs of our lives take on deeper meaning. Ibig sabihin po, ang may taong may karunungan ay nakikita niya ang Diyos na gumagalaw sa kanyang buhay. Gumagalaw sa buong mundo. Yung sobrang lungkot mo, pero alam mo, tutulungan ka ng Diyos, that is wisdom. Yung natuto ka sa kasaysayan, you learn from your mistakes, that is wisdom. Karunungan yun. Kung marunong tayo,
dapat nakikita natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. But my dear brothers and sisters, it is easier said than done. Kala natin madali lang yon. Hindi po. Pag mulat pa lang ng mata natin, ano na agad ang nasa isip natin? Diyos ba? Kapag nagtatrabaho na tayo, naiisip pa rin ba nating may Diyos? Kapag tayo ay naglilibang, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na gusto nating gawin, naiisip ba nating may Diyos? It is easier said than done. Kaya nga, ang hiling natin, kagaya ng sinabi ko kanina, wisdom is God-given gift. Kung hindi pa natin nakikita ang Diyos sa buhay natin, kung hindi pa natin nakikita ang paggalaw ng Diyos sa kasaysayan ng buhay natin, we implore God, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Ipagkaloob mo ito sa aking kalooban. Ipagkaloob mo ito sa aking pagkatao. Sapagkat mahirap maging marunong sa mata ng Diyos, kailangan natin ang tulong niya para tayo'y maging marunong na mga Kristiyano. Pangalawa, ang pagiging marunong, mas nakikita natin kung ano yung mas mahalaga, kung ano yung mas mabuti, kung ano yung pinakamahalaga, kung ano yung pinakamabuti. Yung pag-inisip natin, kapag gumawa tayo ng mga bagay-bagay, ang lagi nating isinasaalang-alang ay kung ano yung mas mabuti. Not only mabuti, kundi yung mas mabuti. At hindi lang basta mas mabuti, sana maisaalang-alang din natin yung pinakamabuti. Ganyan po ang nangyari po sa ating ebanghelyo ngayon. Meron pong isang lalaki, batang lalaking mayaman, rich young man, na lumapit kay Jesus. At sinabi niya, ano yung gagawin niya para makamit ang kaharian ng Diyos? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, alam mo yung mga utos, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama't ina. Sabi ng lalaki, batang lalaking mayaman, Guro, tinutupad ko ng lahat yan. Sabi ng ating Panginoong Yesus, may kulang ka pang isa. Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga mahihirap at sumunod sa akin. See, the rich young man is good. Mabuti yung rich young man, hindi siya masama. Kasi hindi naman siya pumapatay. Hindi siya nagnanakaw. Iginagalang niya ang kanyang ama't ina. Ginagawa niya yon simula nung pagkabata siya. He is not evil. He is good. But God wants him to be better. God wants him to be the best person that he needs to be. God does not want us to settle for the good. God wants us to aspire for the best. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay patunay ng karunungan. Kasi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay ang karunungang nagkatawang tao. Karunungan ng Diyos na may malasakit sa kapwa at pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa banal na misang ito na sana pukawin ng Espiritu Santo ang ating mga puso na tayo maging mga marunong, kumikilala sa presensya ng Diyos, kumikilala sa presensya ng bawat isa, at handang iwan ng sarili para makapagpabuti at maging mabuti at pinakamabuting tao sa mata ng Diyos. Huwag lang basta matalino, kailangan tayo maging mga marunong na Kristiyano. Amen.